2015 Toyota Hilux. Magpapalit tayo ng brake shoe mga pare ko. Naka-jack na yan. Naluwagan ko na rin yung mga nut. Yan, tanggalin natin yung nut isa-isa. For safety rin mga pare ko, kahit naka-jack na yan, lagyan nyo siya ng jack stand. Kung wala kayong jack stand, yung gulong natatanggalin nyo, ilalagay nyo ngayon sa ilalim. Para in case kung ano man mangyari, bumagsak man o bumigay yung jack nyo, kahit pa paano ay may sasalo doon sa sasakyan. Yan, tapos na natin makuha yung mga nut. Ngayon, tanggalin natin tong gulong. Sunod naman natin gagawin mga pare ko, gagamit tayo dito ng 12mm na tornilyo para ilagay dyan nang matanggal natin ng mabilis yung brake hub. Yan. 2 piraso lang. Pwede rin namang 1 piraso, kaya lang kasi kung nakapakat na yun sa inyo, ay kailangan nyo talagang 2. Ayan, para mas madali nyo lang matanggal yung brake hub. So ayan, natanggal na natin yung brake hub. Napakadali lang. Sunod naman natin, tanggalin natin tong adjuster spring. Yan. Sunod din natin yung spring na nasa baba. Yan, tanggalin nyo lang. Gamit lang kayo ng flat screw or long nose. So, depende sa inyo kung paano nyo tatanggalin. Pero madali lang naman yan. Yan, tanggal na. Yan, tanggalin lang natin tong adjuster lock. Then, sunod natin tong hold down pin. Yan, tusukin nyo lang. Dali lang naman tanggalin yan. So, ganun din dito sa kabila. Tanggalin lang natin hold down pin. Okay, yun. Tumalsik pa nga. Pero at least natanggal naman natin. Sunod naman natin dito itong return spring. So, madali lang yan. Sundutin nyo lang din ng long nose. Pagka naipit yun, natanggal na natin. Okay, natanggal na natin yung mga brake shoe. Kitang-kita nyo naman sa brake shoe na talagang manipis na. Tsaka bukod doon, marami na siyang langis kasi nga ito yung tumagas na oil seal mga pare ko. So, napalitan naman na natin. Sunod naman natin tong arm ng handbrake. Tanggalin natin yung handbrake cable. So, kuha lang kayo ng pliers, then hilahin nyo lang dyan. So, matatanggal nyo na yan. Alright. Okay, kuha naman tayo ngayon ng degreaser. So, degreaser yan mga pare ko. Sinaling ko lang sa may sprayer para mas madali siyang i-apply. Applyan nyo lang yung buong paligid ng brake system natin para malinis at saka matanggal yung mga kung ano-ano mga nandyan. Kagaya nyan, may mga langis na siya. At yun, punasan na natin. So, hindi ko na yun binanlawan. Ang ginawa ko, pinunasan ko na lang ng malinis na basahan. Ayan nga pala, inabutan na tayo ng napakalakas na ulan dyan. So, napilitan tayong ilipat ng posisyon at pwesto yung sasakyan natin dyan. So, ayan, ini-spray ko na siya ng compressor para naman matanggal yung mga kung ano-ano pang mga alikabok na natitira. Pero, yun, malinis naman yan dahil sa degreaser. So, gusto ko lang din makasure na malinis talaga at wala nang kung ano-anong mga oil na natira dyan. So, ginamit lang nga lang natin itong compressor. Alright. At ito pala yung gagamitin nating brake shoe mga pare ko. Ang brand pala nito ay Aisin. So, in-order lang natin to sa Lazada. Kaya medyo na late ng konti pero papalitan na natin ngayon. Ayan, pakita ko lang din sa inyo yung mga kasama sa box.
syempre yung ating brake shoe, tsaka yun, may manual pa. So di naman tayo nagbabasa ng ganyang manual. So ayan, buksan na natin to para mapagkumpara kung talagang tama ba. Pero sure naman tayong tama yan. Gagawin lang natin dito, bubuuin lang natin. Pero yun, pasensya na kayo dahil out of focus yung camera natin. Nakakalimutan ko na hindi pala nakafocus dun sa mismong brake shoe yung camera natin. Pero at least makikita naman kahit paano. So ito yung ating adjuster. Yan lang yung ilalagay muna natin dyan. Para mapakita ko lang sa inyo kung ano yung placement nya. At lalong lalo na yung mga spring natin. Para hindi tayo magkapalit-palit at magawa natin ng maayos yung brake shoe natin. Mapalitan natin ng maayos yung brake. Ito yung kinakabit natin ngayon, itong return spring. So yan talaga, may kahirapan ikabit yan. Bukod kasi sa matigas talaga yung spring, medyo babanatin mo talaga siya ng konti. Okay, kabit na natin to. Ibabalik na natin yung bagong brake shoe natin mga pare ko. So ayan yung inassemble natin kanina. Gagawin nyo lang din dyan, tatamaan nyo lang yung brake shoe dun sa mismong brake cylinder. Ayan, makikita nyo naman sa video. May katigasan lang ng konti pero kunting banat lang sa kabila, kaliwat kanan. Yun, makakabit naman natin ng maayos yan. Ayan, ilagay na natin yung hold down pin natin. Pag nailagay na natin yung pin, sunod naman natin tong hold down pin lock. Yan. Yan, ganun din sa kabila, ilalagay lang din natin yung hold down pin tapos yung pinaka-lock nya para ma-secured na yung brake shoe natin. Isunod naman natin tong handbrake cable na to. Then ilalagay lang natin to dun sa mismong handbrake arm ng brake shoe. So dito pala medyo naputol yung video natin kasi nalobat yung camera. Kaya naputol. Pero ayan, naikabit na natin yung handbrake cable dun sa handbrake arm nya. Ilagay naman natin tong adjuster lock. Ilagay naman natin tong adjuster spring. Gamit lang din kayo dyan ng long nose. Okay, naibalik na natin ng maayos. Then sunod naman natin tong spring na nasa baba. Okay, naibalik na natin. So ayun, ayusin lang natin yung brake shoe. Okay, ayos na. Let's go! Ngayon naman, ang gagawin natin ay mag-a-adjust tayo ng brake shoe natin sa adjuster. So yung pag-a-adjust naman na to, nakadepende dun sa inyo kasi isusukat nyo naman yung sa brake hub nyo. Then pag nakita nyo maluwag pa, pwede kayo ulit mag-adjust. So ayan naman, naging okay na yung adjust natin. So ibalik na natin tong pinaka-hub nya. Okay. So, okay na yan. Ibalik na natin. Pagka kulang pa yung adjust nyo, pwede nyo naman higpitan pa ulit. Pero yan naman yung naging okay na. Alright. Ayan mga pare ko. Maraming salamat sa panonood. Yun. Basic DIY lang to. So, kayang-kaya na rin natin to. Alright. Maraming salamat sa panonood.